Nangangamba lokal na pamahalaan at mga residente ng Capas Tarlac sa itatayong Pac Silica Hub sa kanilang lugar. Ito yung planong high-tech industrial complex ng Pilipinas at Amerika. Live mula sa TV5 Media Center nangunguna sa balita, si Mon Gualvez, exclusive. Mon, una sa lahat, ano ba magiging laman nitong itatayong Pac Silica Hub? Jiggy, mga kapatid, bigyang diin natin yung binanggit mo kanina, no? Itong Pac Silica, yung itatayong high-tech industrial complex na gagawin nga sa Capas Tarlac para sa artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing. Actually, isa itong komprehensibong multinational project na pangungunahan ng Amerika. Magtatayo rito ng mineral processing plants, research and development facilities or centers, semiconductor design and fabrication facilities, pati na nga yung data at AI computing centers. At actually, isang proyektong ito sa mga ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa karatapos lamang niyang SONA, nalilikha raw ng maraming mga trabaho. Ang lawak, no? Ang laki nitong project nito, Jiggy. Nasa 1,600 na ektaryang lupain ang sakop nito na madadamay yung buong Sitio Binyayan dyan sa Barangay Odonel sa bayan ng Capas. Pinuntahan natin yung mismong lugar na yan, Jiggy, at kapansin-pansin na may mga ginagawa na rin kalsada mismo dito sa lugar. Ang nakakalungkot lamang dito, bukod sa malawak na palayan, aabutin nga rin ang ilang katabing komunidad sa lugar. Jiggy. At Mon, marami ng mga articles abroad yung mga nag-host nitong mga ganitong mga, yung may mga AI hub sa kanilang lugar. Kasi ang ginagamit nitong pampalamig ng mga computers ay maraming tubig, fresh water. So, na-konsulta ba yung lokal na pamahalaan? Kasi definitely unang tatamaan dyan yung supply ng tubig dyan sa kanilang lugar. Kasi yung ibang mga AI hub nasa yung mga may mga snow na mga countries. Pero pagdating dito sa mga tubig ang aasahan, pampalamig ng mga supercomputers, yun nga, yan ang gagamitin ng mga ito. So nakonsulta ba yung mga residente tungkol sa proyektong ito? Tama ka dyan, Jiggy, no? Tubig at kuryente yung pinaka-main concern ng mga residente dito sa lugar. Pero nakakalungkot, ayon sa nakakasakop na barangay, wala raw public consultation pang ginagawa sa kanila, lalo na sa kanilang mga residente, no? Itong Basis Conversion and Development Authority o BCDA na siyang nangangasiwa para nga sa Pac Silica. Sa halip, nagpapadala na lamang sila ng mga sulat sa mga maaapektuhang residente. Meron na rin silang ibinigay nga na listahan sa isang barangay dito ng mga pamilyang masasagasaan ng proyekto. At kahit ang mismong lokal na pamahalaan, Jiggy, no, ng Capas Tarlac, wala raw ideya sa itatayong Pac Silica pagdating sa magiging epekto nito. Naunawaan naman daw nila na BCDA is BCDA, pero sila yung pinaka malapit na community matatamaan if ever man ng mga effects ng naturang proyekto. Kaya humihiling na sila ngayon ng dialogo mula sa BCDA. Narito ang pahayag mula kay Capas Mayor Roselier Rodriguez. Pakinggan natin. Although yung area is under the administration of BCDA, still it's in Capas. At kami yung pinaka-proximate na community na maapektuhan. Hindi naman pinipresent sa amin yung plano. How feasible are these possible measures na sinasabi ng BCDA to cushion the environmental impact. Hindi namin alam yun. At saka Mon, kung yung pinakita mong aerial video ng kalsadang ginagawa ay para dyan sa Pac Silica Hub, di ba? Huwag sabihin, done deal na yan, yung lokal na pamahalaan na-bypass. So, anong tugon naman ng BCDA dyan sa mga hiling ng lokal na pamahalaan ng Capas Tarlac? Bukod nga doon sa kalsadang konkretong ginagawa doon, Jiggy, may nakita na rin kami ginagawa mga solar panels na nakaset up na rin doon. So talagang tama ka, done deal at mukhang tuloy na, lalo binida pa nga rin ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, sinusubukan nating makuha ang panig ng BCDA on the recent na mga statements ng LGU, ng barangay at ng mga apektadong residente para nga malaman natin yung paliwanag ng BCDA tungkol dito. Pero sa huling panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha ng True FM kay BCDA CEO and President Joshua Bincang, nilinaw niyang ang New Clark City ay itinayo
bilang isang special economic zone. Nakalaan nga ito para maging isang industrial development area. Siniguro ng BCDA na magkakaroon daw ng sariling power at water supply itong Pac Silica. Kaya hindi raw maapektuhan yung mga local communities na nasa paligid nito. No? Nakahanda rin daw sila para sa maayos na pag-handle naman ng toxic waste na isa rin sa malaking concern ng LGU. At sakali man daw na may maapektuhang mga magbubukid, ay handa rin daw silang tumulong o magbigay ng suporta. Pakinggan natin yung pahayag mula kay Engineer Joshua Bingkang, ang President at CEO ngayon ng BCDA. Nagbibigay kami ng financial assistance, hindi po kasi pwede ang compensation dahil pag-aari ito ng no. So itong financial assistance po, napaka-generous po nito. Matagal po na pinaglaman ito sa COA. Halos ano po ito, 10-year projected income nila. Yun po yung aming ibibigay sa kanila. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ulat ni Mon Gualvez, exclusive live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.